Target ng pamahalaan na makapagtayo ng 40,000 silid-aralan sa susunod na 3 taon. Karagdagan ito sa nauna ng 20,000 classroom na naipatayo na sa mga nakaraang taon. Sa kanyang ika-4 na SONA, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi dapat mabinbin ang pasok ng mga mag-aaral dahil lang sa kakulangan ng silid-aralan. Hihigitan pa natin ito dahil talagang nakakaawa ang ating mga mag-aaral. Hindi na natin dapat nabibitin ang oras nila sa klase dahil sa kakulangan ng classroom. Katuwang ng pribadong sektor, sisikapin natin madadagdagan pa ng 40,000 silid-aralan bago matapos itong administrasyon. Maglalaan tayo ng sapat na pondo para rito. Alang-alang sa mga ating mag-aaral, hihilingin ko ang buong suporta ng ating Kongreso. Dagdag pa ng Pangulo, hindi na dapat gawing evacuation center ang mga eskwelahan sa panahon ng kalamidad, kaya kasama sa plano ng Pangulo ang pagpapatayo ng karagdagang evacuation center sa buong bansa. Kasama ng mga mahalagang infrastruktura, dadagdagan pa natin ang mga makabagong evacuation center ng ating naipatayo na. Hindi na dapat pang gamitin bilang evacuation center ang ating mga paaralan. Binigyang diin din ni Pangulong Marcos Jr. ang pagpapalakas sa early childhood care and development sa bansa. Layunin ng pamahalaan na magtayo ng mas marami pang daycare centers at magdagdag ng school counselors upang mapangalagaan ang mental health ng mga mag-aaral. Naglaan tayo ng 1 bilyon para makapagtayo ng mahigit 300 barangay child development center at bulilit center sa buong bansa. At ang pinaka-priority ay yung mga nangangailangan na puok na malalayo. At pauna lamang yan, unti-unti nating tutugunan ang matinding kakulangan sa daycare center na nabinbin mula pa noong 1990. Maraming mag-aaral ang nakakaranas ng bullying o kaya ay nagde-depress. Binabantayan din natin ang mental health ng ating kabataan. Magdadagdag tayo ng mga school counselor na magsisilbing sanggunian at gabay nila. Para naman sa kapakanan ng mga guro, ipinagmalaki ng Pangulo ang bagong lunsad na Yakap Caravan kung saan makapagpapakonsulta na ang mga mag-aaral at mga guro ng libre. Sakop nito ang libreng medical check-up, libreng lab test tulad ng cancer screening at libreng mga gamot. Nangako rin si Pangulong Marcos Jr. sa mga public school teacher na makakakuha na sila ng overload at overtime pay ngayong school year. Bilang patunay rin ng suporta ng pamahalaan sa pagpapabuti ng edukasyon sa bansa, ipinagmalaki rin ng punong ehekutibo ang mga bagong laptop at tech equipment na naipagkaloob na sa mga public school na binili ng malinis at walang bahid ng korupsyon o katiwalian. Ngayon, nagdaratingan na ang mga laptop na laan para sa bawat guro sa public school. Tiniyak natin na walang anomalya sa pagbili ng mga laptop na ito. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.